Hello mga sir, ito mag-overhaul tayo ng PCX 160 at ito bibidyo ko nga dahil iniwan sa atin para makita ni customer kung ano yung mga pisang ilalagay, kung original ba or aftermarket. Pero para sa akin, original yung pinakamaganda at yun ang pinag-usapan din namin. Tapos para makita niya rin kung paano gawin yung motor niya, para at least kahit wala siya ay mapanood niya naman yung video sa motor niya, kasi followers at subscriber ko naman to. At least transparent ako sa kanya. Yan, kaya tayo mag-overhaul dito mga sir, dahil yung kanyang tunugan sa makina 126,434 ang kilometer. Okay, paandarin natin. Pandarin ko muna mga sir, kasi dito lang tayo pipihit. Dito na post start. Hindi kasi pwedeng mag post start dito, hindi gagana. Dito lang kasi yung trigger. Okay, napandar ko na. Dinig nyo na yung tulog niya mga sir. Yan. Tapos full rate tayo. Okay, sumasabay sa acceleration. Hindi po yan sa panggilid kasi iba yung tunog ng panggilid kapag once na sira ang pulley, iba yan. Saka chinik niya naman din daw ito, kaya walang problema sa panggilid niya. Kaya dati direct niya yung problema niya. Yan, ang problema niyan mga sir, connecting rod. Karamihan na nagiging issue sa 160. Kaso ito kasi malaki na yung kilometer niya, 100 plus na. At low budget si tropa, mayari. Nag-move it kasi to. Ngayon sabi niya kung mayroon daw akong connecting rod, ilagay ko daw. Sabi ko naman, okay, meron naman ako. Tapos ayun nga, i-video ko na lang, yun ang pag-usapan namin. I-video ko na lang para kahit paano makita mo na yung connecting rod na yun ay original kung isasalpak sa motor mo. Okay, bali paghiwalayin ko muna ito mga sir, medyo may katagalan itong gawin. Kaya yung mga ibang manggagawa o sa ibang kasa ay inaayawan to, kasi totally mahirap gawin to. Yung 116 dito lang kasi ni PCX 150, upuan lang saka panggilid doon, matatanggal mo na. Ito hindi obra. Tanggalin mo itong buo hanggang dito. Yan, tatanggalin mo yan para lang mapaghiwalay mo yung makina saka yung chassis. Medyo maraming gagawin dito. Yan, paghihiwalay ko muna, i-video ko na lang ng yung paghihiwalay na lang para hindi humaba yung video natin. Hindi ko na iisa-isahin yung pagtanggal. Basta mag-uumpisa kayo dito. Ito, tatanggalin nyo itong buo to hanggang doon sa side, sa may part ng ECU, kasi andun kasi yung stator wire papunta doon sa makina. Hindi naman tulad ng 150 na pwede mong ilihis. Ito hindi mo pwedeng ilihis. Mababatak lang yung stator, masisira lang. Mag-aabonado tayo doon. Okay, pag-iwalayin ko muna to. Ito na mga sala, pag-ihiwalay na natin. Tapos isa pang naobserbahan ko rito, bukod sa ingay ng makina. Ito, tingnan niya. Ang lakas ng play, May problema yung mags nito. Kaya nung tinesting ko to, nung bago ko kalasin to, pag bumirit ka, gumagano siya, parang kala mo parang isda. Okay, ayan, pagawin na. Tapos ito naman yung wawalwalin natin. Ito mga sir, tatanggalin natin yung cylinder head saka yung block. Tatanggalin natin yung swing arm saka isang crankcase. Ang dami problema pala nitong motor na to. Bukod sa stock up yung bukod sa stock up na to, hindi matanggal to. Ngayon, hindi ko naman din pwedeng i-puller. Pag nakalighten kasi, pag pinuller mo to, yan, gaganon siya parang mabibingkong. Tapos stock up din to, hindi matanggal to
Kaya mamaya ito lalagyan natin ng nut, tapos tutuktukan na lang natin ng palubog ng palabas doon. Tanggalin lang muna natin yung ano. Maluwag yung nut nya. Oh, hindi ko pa naman niluwagan yun. Sigamit. Yung block nya mga sir, may gas-gas. Kaya isa rin yan sa papalitan natin, yung block set nyan. Ayan, nakatanggal na. Kailangan pala yatang pukpok eh. Pinukpok ko na ngayon kanina eh. Ng rubber mallet. Ay, talaga lumabas. Ngayon, nauntog. Lumalabas na. Tapos, napakahirap pang tanggalin yung mga tornilyo niya. Kaya nung magpyagatanggal ko yung mga tornilyo nito, halos maubos yung aking kapangyarihan. O lakas. Dahil sobrang hirap. Tanggalin ng mga tornilyo. May mga tornilyo na sobrang higpit pero hindi naman siya nakabaon. Ay, mapuputol yan. Yung isa. Iba kasi yung tornilyo ng mga yung hindi stock. Tapos hindi man lang wala din. Power handle na yung mga sir. Puputol yan. Okay ka. Kaya kung gagamit kayo ng mga ibang tornilyo, mga aftermarket, yung mga may kulay-kulay, huwag nyo masyadong higpitan nyo ng todo. Tapos lagyan nyo ng grasa bago nyo ipasok dun sa thread. Kasi matutulad kayo dito. Sa pagtanggal ko pangalan ng tambocho nito mga sir, mahirapan na ako. Tapos dun sa caliper. Tapos to. May check naman natin yan mamaya. Hindi lang nahigpitan ng maayos yan. Sige, tanggalin muna natin to. Sa wakas, nawakalas-kalas din yung crankcase. Kaso, yung swing arms sinama natin dahil dun sa dalawang tornilyo ng swing arms ay sobrang hirap tanggalin kaysa maputol. Kaya doon na namin tinanggal. At ito, hugasan na natin to. Yung kanyang mga sir, black, may gas-gas na. Hindi pansinin. Pero dito may gas-gas yan. Ayan, yan, gas-gas yan. Kaya hindi natin pwedeng ibalik yan. Tapos ito, stack up din itong plate na to doon sa Tapos magneto oil seal, papalitan din natin. Tapos yung sigunyal nya, ito yung sigunyal nya, nalagay ko dito dahil i-repair natin para makatipid si sir. Ito yung sigunyal. At dito, papansin nyo, mayroon akong mga kon dito, mga sigunyal na marami. Hanapan ko siya ng connecting rod dyan. Meron akong tinabi niyan na okay pa. Na ang problema, side bearing lang. Tapos ito naman, connecting rod ang problema. Kaya ito ang wawalwalin. Ito mga pinagpaldan na to. Yeah. Mga kalampag. Kaya ito, i-repair ko. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya yung problema nito, kung bakit tunog kuliglig. Eto na mga sa bali, assemble na natin yung dalawang crankcase. Tapos dun sa sigunyal mga sir, bali binigyan ko na lang sito ng sigunyal. Ito yung luma niya, ayun. Yun yung sa kanya. Andun pa nga yung half moon niya. Yan, para makatipid-tipid si sir. Bigyan ko na lang to. Pero yung bearing yan mga sir, sa side dito, bago. At bearing naman nito, pareha sa click, kaso ang pinagkaiba lang, may kanal dito. Ito yan, para dito yan sa lock ng dito Pwede mong gamitin din yung pang 125, kaso nga lang, yung pang click, kaso nga lang, mawawalan ka ng yung parang lock dito sa bearing. Yan, hindi mo na may lalagay yun. Pero ito, pang 160 talaga. Yan, bigay ko na lang para makatipid-tipid si tropa. Okay, bali kabit ko muna to. Siyempre gagamit ako ng ito. Yun, wala na yun, yung sigunyal nya. Yan, wala na yun. Tapos ito na yung mga pisa nya. Black set, ito na. Pati palsil mga gasket. Yan. Kailangan pang 160 rin kasi magkaiba sa 150 to 125 yun mga sir.
kaya ba sa click. Okay, nabog ko muna to. Hindi naman to ano, kalampag. Ayan, nalabog ko na yung bagong bearing. Tapos dapat yung kanal na yan nasa pinakailalim, kasi pag ganun siya, pag ganyan, kaya hindi pwedeng mapabaliktad nyo yan. Okay, painitin ko muna itong crankcase para may lubog ko na yung sigunyal. Yan, painit natin to. Eto na mga, so nalagay ko na yung crankcase, nakasama ito, bali mauna yung gulong. Tapos ito, sinabayan natin to kasi nga itong problema na to ay hindi matanggal. Ginamitan na nga ng power handle, impact na malakas, hindi pa rin talaga maalog-alog, kaya binuo natin siya. Yan, abang na, naigpitan ko na rin siya, mga tornilyo. At ang isusunod ko yung kakabit, yung piston naman, tsaka yung block set. Eto naman, so nagabit ko na yung block, bagong piston. Yan, kita nyo naman. Tapos nalagay ko na rin to gasket, and nilagay ko na rin yung gasket yan. Huwag nyo nang lalagyan ng sealant para hindi siya mag overheating. Tapos nirepacing na rin natin tong kanyang head, nalinisan, niregrinding compound para maisalpak na yung apat na valve seal. Ito, apat na valve seal. Kulay ng valve seal nito mga sir, ganito magkaiba po sa click. Huwag nyo kakabit yung pang click dahil magiging back job siya, dahil uusok, lalabas yung, hindi niya mapipigilan yung langis, papasok doon sa sa valve guide. Ayan, masusunog. Tapos ayun na, uubusan ka ng langis, uusok. Ayan, uulitin mo ulit yung gawa. Ayan, ikabit ko na to para may salpak na to. Ito naman, so nalagay ko na yung head, kulang na lang dito tornilyo, saka dito, at yung tornilyo rito. After nyan, i-valve clearance ko naman, same lang din yung clearance sa mga Honda Click. At ilalagay ko na rin yung stator, magneto, yan, water pump, radiator, tambucho, ayan, para may salpakan natin sa chassis nya. Tapos na tayo sa engine mga sir, at ito pagsasamahin na para mapaandar na natin to at makuha na rin. Ito na lang yung yung overhaul natin for today, pero may isa pa tayong gagawin na engine overhaul din, Click 150. Tapos ayun nga, low budget nga si sir, kaya bibigyan din natin siya ng sigunyal. Basta pag meron akong sigunyal pwede ibigay, ayun, ibigay ko. Pag wala talagang wala tayong magagawa. Okay, let's bolt in na. Okay, bali pagkasamahin mo natin. Kapag kayo naman ang nagtanggal niyan, lalaman nyo na kagad kung ano yung mga tinanggal nyo dyan, ganyan. Basta ganyan kalala pag si PCX na paghihiwalay yung makina. Kaya karamihan, lalo pag sa kasa minsan inaayawan, kasi nga sa kasa kasi minsan isang mekaniko lang alanganin. Pagsamahin mo ating mga sala. Okay, bilangis na to tapos may kulan, press ng ginamit natin. Start. Bila. Ayan wala na yung tunog kuliglig. Diba? Di nakatipid siya ng 8,000 sa sigunyal. Bali kabuuan na babayaran nito mga sir, bali nasa 13k all in Alam niyo naman siguro kung ang motor ninyo PCX, at kung sakaling nagkaroon na kayo ng mga idea na ganito, nagtanong sa ibang pagawaan, alam niyo siguro kung magkano ang presyo ng talaga ng gawaan ng isang PCX or ADB. Yan, mahal kasi nga mahirap gawin, tapos malang pisa. Tapos gusto na rin yung yung gulong, hindi na siya naayos na rin natin. Pinapainit na natin para yung langis umangat sa taas, para yung sa tensioner ay malagyan ng langis para mawala yung tik 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 magana, dahil sa tensioner yan. Alam niyo naman si PCX ay langis yung nagtutulak dun sa tensioner. Ito mga sana, ibalik natin yung kanyang bearings. Yung sa likod na lang ang kulang, yung grab bar nya.
At ito, dinadiagnose na rin natin para ma-factory reset natin. Factory reset. Dahil in-overhaul natin, pinagtatanggal natin yung kanyang mga sensor. Sige, start! Wait a minute. Okay. Ayan, nawala na yung kuliglig. Yung kuwan na lang, slider piece, pero goods pa naman. Ganyan talaga ang tunugan ng mga PCX. At syempre, break in pa yan. 60-60 lang muna. All goods na. Yan, basta pagka mayroon akong sigunyal na pwede kong ibigay, bibigay ko mga sir. Pero kung may budget naman kayo, choice nyo naman kasi mga sir kung anong gusto niya. Kung bago ba or yung tulad ng mga ganito ang binibigay ko. Pag mayroon akong pisa, yan bibigay ko. At naunawaan ko naman si sir na talagang tapos pa sa budget. Ano mga sayo mo? Okay na. Ang sinya na namin pag brand new lahat, depende na lang dun sa mga ibang pisa na mga dagdag. 19.5 ang singila namin kung bago yung sigunyal, black, labor, hanggang doon sa iba ng schoolan 19,500. Dahil nga medyo may kataasan yung labor pagdating dito. Alam niyo naman siguro kung paano gawin ito o gaano kahirap gawin. Okay, dito na natapos yung video natin mga sir. Follow na rin ako sa aking Facebook page, GMK Motovlog, at pa-subscribe na rin mga sir. At pa-like and share na rin. Thank you. Dito na natapos yung video natin sa PCX. Bukas click 150 naman yung i-overhaul, iniwan, kaya i-video ko uli siya kasi yun ang napag-usapan namin ng customer na kahit wala siya ay makikita niya kung paano ginawa yung motor or yung pisang ilalagay na lahat original para maging transparent kami bawat isa para makita niya. Okay, thank you mga sir.